Posible pang magkaroon ng mga aktibidad ng bulkang ngayon sa masusunod na araw ayon sa PHIVOLCS, kung saan inaasahan pa ang naitatalang rockfall events. Alamin natin ang detalye yan sa sentro ng balita ni Rod Lagusan. Rod! Aljo, kasunod ng pagtaas ng Alert Level 3 ng Mayon Volcano matapos ang panibagong aktibidad dito kabilang ng rockfall events at pagkakaroon ng pyroclastic density currents o PDC o ang pinaghalong hot volcanic gases, abo at rock fragments. Ayon sa PHIVOLCS, habang may nagpapatuloy na lava extrusion at lava dome growth, mataas pa rin ang posibilidad na maulit ito. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, habang nananatiling unstable ang lava dome, mas tumataas ang tsansa ng pagguho at maaaring magresulta sa mas madalas at malalaking PDC na posibleng umabot sa mas malayong galing ng bulkan. Binigyan din ni Bacolcol ang pangarap na PDC na siyang mabilis na bubulusok pababa, kung saan lahat ng dadaanan nito ay may incinerate o masusunog na maaaring mangyari anumang oras. Base sa datos ng PHIVOLCS, umabot sa 131 rockfall events ang naitala sa nakaraang 24 na oras na mas mataas sa mga nakaraang araw. Sa ilalim ng Alert Level 3 na nanatili ang 6-kilometer radius permanent danger zone. Sa bahagi ng Office of Civil Defense Region 5, kinakailangan na dito ng mandatory evacuation. Ayon kay OCD Region 5 Director Claudio Yucot, nasa 729 na mga pamilya ang nandito o 2,889 na mga individual. Anya, kahapon nagsimula na sila sa mandatory evacuation, kung saan sa kasalukuyan umabot sa 964 families o 3,515 individuals ang nailikas na mas mataas na bilang. Ito ay dahil may mga pamilya na nasa labas ng 6-kilometer radius permanent danger zone ang lumikas na rin at nasa mga evacuation center ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan. Tuloy-tuloyan niya ang koordinasyon sa mga LGU ng OCD para sa mas maayos na pagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon. Kaugnay naman sa banta ng shearline sa Bicol Region na maaaring magdulot ng pag-ulan, lalo na sa palibot ng Mayon Volcano na may nakaimbak o deposito ng lahar mula sa mga nakaraang pagsabog ng bulkan, patuloy ang kanilang mahigpit na monitoring. Anya, nakahanda sila kung kakailanganin na maglikas sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Samantala, pagdating naman sa Canlaon Volcano, kasunod ng ash emission ito kahapon, ayon kay Bacolcol, ito ay recurring activity o paulit-ulit na aktibidad ng bulkan, pero hindi anya ito sapat para itaas sa Alert Level 3. Kaugnay nito, patuloy ang monitoring ng PHIVOLCS sa bulkan. Samantala din, Algeno, niyanig ng magnitude 6.4 na lindol sa bahagi ng Davao Oriental pasado alas 11 ng umaga na may lalim na 23 kilometers. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang intensity 5 sa Manay, Davao Oriental, Hinatuan, Surigao del Sur at Talacogon, Agusan del Sur. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ang naturang lindol ay dahil sa paggalaw ng Philippine Trench habang wala namang banta ng tsunami dahil sa lindol. Aljo. Maraming salamat, Rod Lagusan.